Mula doon naghihintay si Elias. Napakagwapo sa suot nitong kulay maroon na 3-piece suit. Nasa gitna siya ng altar nang nilahad ni Mario ang kanyang kamay. Sabay nilang tinalunton ng altar na papalapit kay Elias na nag-aabang. "Take care of my daughter, man." Marahan itong tinapik ang kanyang balikat. "I will, sir." "Dad. From now on, call me Dad." Nang sandaling hawakan ni Elias ang kanyang kamay, nagsimula ang seremonya ng kasal. Tila walang pagsidla ng kanyang ligaya. Para kay Glyza, ito na ang simula ng maligaya niyang buhay. Ngunit tama ba siya ng kinuha kung sa kabilang panig nakaabang ang panganib? Wedding of the Year. Yan ang titulo ng live coverage ng kasalang Glyza Escobar at Elias Villanueva. No way. This is not true. Umalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Gian Alvaro sa buong silid. Nagpupuyos ang kanyang damdamin habang nakatingin sa screen kung saan nakafocus ang matamis ng ngiti ng mga ikinakasal. Halata sa mukha ng bawat isa na pareho silang maligaya, isang bagay na lalo nagpakulo sa kanyang dugo. Paano nangyari to? Bakit di ko ito nalaman agad? Napakuyom siya ng kamao at paano nabuhay ang traidor kong sekretarya? Nagsama-sama pa talaga sila ha? Hindi pwede to, hindi ko to hahayaan. Nagingit-ngit ang ngipin nitong bumaling sa kanyang tauhan. Kulang na lang umusok ang ilong nito sa galit. Hindi ba't sabi ko maglagay kayo ng mamanman sa kilos ni Elias? Ano nangyari? Bakit nakalusot to? Napanunok ang tauhan niyang si Bono bago to lakas loob na nagsalita. Pasensya na boss, natulogan yata tayo eh. Yung inutusang tauhan biglang di makontak. Binaton niya ang hawak na kopita. Tumama sa bintanang nasa likod ni Bono. Naging dahilan para mabasag ang bintanang gawa ng salamin. Lalo naman nanginig ang tauhan niya. Pakiramdam niya ng lambot ang tuhod niya. Nagpalagay din ako na magmamanman kay Glyza Escobar. Bakit nangyari pa rin to? Wala na ba talaga akong maaasahan? Puro mga pulpul ba mga tauhan ko? Muli na lang siyang napanunok. Kitang-kitang paglabas ng buting lampawis sa noon nito dahil sa takot na nadarama. Pasensya na boss. Ganon din ang nangyari sa naligay nating magmamanman kay Glyza. Punyemas. Puro na lang ba pasensya? Mga walang kwenta kayong lahat. Kitang-kitang paglandas ng litid sa leeg nito. Napayo ko na lamang si Bono at ano, tutungangan na lamang ba kayo? Gumawa kayo ng paraan para pigilan ang kasal. Hindi ako papayag na maging masaya si Elias. Nagpupuyos ang damdamin nitong pinagbabato ang mga nakita niyang gamit sa ibabaw ng aparador. Hindi pwede to, hindi ako makakapayag. Lalo namang nataranta ang kanyang mga tauhan. Ano pang hinihintay niyo? Kumilos na kayo mga bobo. Areglado boss. Susubukan naming alamin ang lokasyon nila. Agad yumukod ng bahagya si Bono bilang tanda ng kanyang pagpapaalam. Agad din siyang nagmandaling umalis sa sala ng tahanan ni Gian. Agad din sumunod ang mga tauhan ni Gian sa kanya. Muli namang napatingin sa Gian sa telebisyon. Kasalukuyan nagpapalitan ng singsing ang kinakasal. Di niya naiwasan ang panilisik ng kanyang mga mata nang tumitig siya sa mukha ni Elias na sa screen ng telebisyon. Magpakasaya ka na ngayon. Sulitin mo na dahil di naman nagtatagal yan eh. Hindi ako papayag na maging masaya ka. Di maiwasan ni Gia na mapakunot noon na makita niya sa telebisyon na nagsimula ng picture taking. Unang kasama ng bagong kasal ang dalawang batang lalaki. Nakasuot ang mga to ng kulay maroon na 3-piece suit. Parehong-pareho sila ng mukha. Kitang-kita rin sa screen ng paghaplos ni Elias sa buhok ng batang nasa tabi niya. Nang tingalain siya ng bata, nagpalitan ng dalawa ng matamis ng ngiti. Parang kilala ko ang mga bata. Ugong ng kanyang isipan. Di niya inaalis ang tingin sa telebisyon. Ilang sandali siyang nanatiling nakatitig sa mga bata. Nang makapag-isip siya, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-dial. Di siya nabigo dahil agad na nasa kabilang linya, sinagot ang tawag. Boss! Tinig ni Bono mula sa kabila. Nanonood ka ba ng live? Nakita mo ba yung batang kasama ni Elias? Nanatili ang tingin niya sa telebisyon. Pasensya na boss, hindi ko napansin. Napailing na lamang si Elias. Kamukha sila ng mga anak ni Elias. Pero hindi ba at pinagtatrabaho ko na sila noon? Oo boss, sabi naman ng tauhan natin. Pinatay nila ang dalawang bata at dinala ang bangkay na to sa bahay ni Villanueva. Di naman naiwasan ni Gia na mapakunot ng noo. Alamin mo kung sino mga bata. Kinukutuban ako sa nakikita ko. Sige, boss. Alamin mo agad kung sino sila. Nagsalin siya ng alak sa kanyang kopita. Binisan mong kumilos, Bono.
Huwag mo akong paghihintayin. Areglado, boss. Na matapos ang tawag, halos hindi na mapakali sa Gian kakaisip kung anong klaseng paghihiganti ang gagawin niya sa mortal niyang kaaway. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang tauhan na si Bono. Anong balita? Boss, yung mga batang sinasabi mo, kamukha nga ng mga anak na Villanueva. At ano ang gusto mong palabasin? Nabuhay yung mga bata? Kukumpirmahin ko pa, boss. Pero tingin ko sila talaga yon. Kamukhang kamukha sila ng Amanda. Nagit-ngit ang kalooban ni Gian. Isa lamang ibig sabihin, may traidor sa mga tauhan ko. Nanilisik ang kanyang mga mata. Papuntahin mo sa akin ang 2 tauhan na inutusan mo. Gusto ko silang makausap. Sige boss, sasabihan ko. Hindi nga pala. Mabilis niyang wika. Bago pa matapos ni Bono ang kanyang sasabihin. Ayoko nang makita sila. Lalo lang kukulo ang dugo ko. Ang gawin mo oras na makita niya sila, patayin niyo na agad. Ang mga tulad nila hindi na kailangan pinapapaliwanag pa. Masusunod, boss. Pero hindi ako papayag na hindi makaganti sa paraang gusto ko. Kailangan makuha niyo ang kambal. Ikaw mismong trumabaho para sigurado. Areglado, boss. Huwag niyo muna silang gagalawin. Ako mismong papatay sa kanila. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Gagawin ko yun mismo sa harapan ni Elias. Nga pala, boss. Nalaman namin kung nasan si Villanueva. Kaya lang, boss, bad news. Tapos na ang kasal at mukhang malabo nang makalapit kami sa kanila, boss. Bantay sarado ang isla. Napahugot naman ang hangin sa Gian. Never mind. Hayaan niyo muna silang magsaya. Bibigyan ko lang sila ng wedding gift na hindi nila malilimutan. Kailangan makuha niyo na agad ang kambal sa lalong madaling panahon. Sige, boss. Tatrabahuhin na namin agad yan. Nang matapos ang tawag, muli siyang tumangga sa kanyang kupita. Nang matapos siyang sumimsim ng alak, gumuhit ang ngisi sa labi ni Gian. Sisiguraduhin kong luluha ka sa harapan ko. Di magtatagal makikita ko kung paano ko maging talunan. Marahang hinaplos ni Elias ang mukha ni Glyza habang masuyutong nakatitig sa kanya. I still can't believe that we're married now. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Glyza. Kasabay nun ang pagningning ng kanyang mga mata. Ako rin naman eh. I still can't believe that I am Mrs. Villanueva now. Anyway, thank you nga pala. Binigyan mo ako ng kasal na higit pa sa pinapangarap ko. Nagdingding ang mata ng kanyang mister. I will do everything that will make you happy, Glyza. Tila naman hinaplos ang puso niya sa narinig. Salamat. Pakiramdam ni Glyza umapaw ang ligaya sa kanyang puso. Marahan naman humaplos pababa sa kanyang exposed na balikat ang kamay ni Elias. You are legally mine now. You're exclusively mine now, Glyza. Masuyo ang titig ni Elias. Sinalubong naman ni Glyza ang malagkit nitong titig. Akin ka na rin mula ngayon, Elias. Huwag kang kukuha ng kabit, talagang ipapahuli kita sa pulis. Binigyan niya to ng nagbabantang tingin. Mahina namang natawa si Elias. Huy, ano nakakatawa? Seryoso ko Nalikot ang mukha ni Glyza. Marahan namang pinisal ni Elias ang kanyang ilong. Kung gusto kong mambabae, noon pa sana, Glyza. I have so much time to do that. Napaingos naman si Glyza kasunod ng paghaplos niya sa ilong niyang pinisal ng kanyang mister. Sana lang mapanindigan mo yan. I will. Imapos ang kamay ni Elias sa kanyang bewang ng misis. Aasahan ko yan. Mahinang wika ni Glyza. Napalabi rin siya bago gumante ng yakap sa lalaki. Naramdaman niya ang marahang pagyakap ni Elias sa kanyang bewang. Sandaling namayani ang katahimikan. Tayong ang paghampas sa alon ng dagat ang marinig. Ang ugong na sinasa kanilang yatay ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Alam mo, maganda sana kung meron akong tawagan para naman kahit papano magmukha tayong couple. Wika ni Glyza kasabay ng bahagyang paghiwalay niya sa pagkakayakap ng kanyang mister. Name what you want. Humalik si Elias sa kanyang balikat. Napatingala si Glyza at tila ba nag-iisip. Bakit di na lang kaya mine? Nakunot ang noo ni Elias. Why did you choose that? Gumuhit ang nangihiyang ngiti sa labi ng kanyang misis. Kasi may pa-exclusively mine ka pang nalalaman kanina Marahang napatango ang lalaki. Alright, mine then. Mukha namang bagay sa akin. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Elias. Bago pa makauma si Glyza, nagawa niyang bigyan ng mabilis na halik si Elias sa kanyang labi. This is mine. Mabilis niyang natampal ang matipunong dibdib ng kanyang mister. Hoy, bakit may pa ganon? Ngunit,
Hindi naman siya iniintindihan ni Elias. Mine too. Humalik ang lalaki sa kanyang balikat. Ops, tama na yan. Marahan niyang itinulak si Elias. Tama na, baka kung saan pa ito mapunta eh. Kasabay ng pagbitiw niya sa mga salitang iyon ay ang pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ng kanyang mister. Maybe we'll do that later. Kumendat to dahilan upang manlaki ang mga mata ni Glyza. Hoy, anong pinaplano mo ha? You will know later. Pagdating natin sa pupuntahan natin. Lalong lumapit sa kanya si Elias. Saan ba kasi tayo pupunta? We just got married. We deserve a night well spent. Hoy! Di napigal ni Glyza ang mapahagikik nang bigla siyang isampay ni Elias sa balikat nito. Ibaba mo nga ako? Tili niya sa gitna ng kanyang paghagikik. Di naman napigilan ni Elias na ito'y mapangiti. Ganon pa man, hindi pa rin siya kumilos upang ibaba ang kanyang misis. Nasa ganon silang ayos nang lumapit sa kanila si Justin. Tumikim siya upang makuha ang atensyon ng kanyang amo. Boss? Agad din namang natigilan ang dalawa. Di rin naiwasan ni Glyza ang pamulahan dahil may nakikita sa kanila ng ganong ayos. Yes? Nawala ang ngiti ni Elias at unti-unti naging formal ang kanyang mukha. Marahan din niyang ibinaba si Glyza, ngunit hindi siya nito binitawan. Sa halip ay marahan siya nitong niyakap. Napakamot naman ang batok ang kanyang tauhan. Nandito na tayo, boss. Marahang tumango si Elias. Alright, make sure that the car is ready. Nanatiling formal ang ekspresyon ng mukha ni Elias. Oo, boss. Kanina pa nakahanda ang sasakyan sa daungan. Good. Muli siyang tumango. Tayang-tango lang din na naisagot ni Justin bago to nagpatiuna sa pagbaba sa sinasakalilang yate. Let's go. Mine? Marahan siyang giniya ni Elias habang hawak-hawak ang kanyang bewang. Nakita niya tayo. Ano na lang kaya ang iniisip niya? Nakakahiya? Mahina niyang wika. Lalo ring namula ang mukha ni Glyza. Wala namang masama sa nakikita niya. We're married and it's just normal. Gayunpaman nanatiling nakahawak ang kamay ni Elias sa kanyang bewang kahit nang makababa na sila sa yate at makalapit sa naghihintay na sasakyan. Saan ba kasi talaga tayo pupunta? Tanong niya nang pagbuksan siya ni Elias ng pinto sa backseat. You will know later. Tipid namang sagot ng lalaki. Di naman siya nag-usisa pa at tuloy na siyang sumakay sa sasakyan. Nang makapasok siya, ay agad ding sinara ni Elias ang sasakyan bago to umikot sa kabila para umupo sa kanyang tabi. Nang pareho na silang nakasakay, ay agad na ring pumasok si Justin sa driver's seat. Diretso na ba tayo, boss? Tanong ng tauhan kasabay ng pagtingin nito sa kanyang amo sa rearview mirror. Yes, Justin. Na magsimulang umandar ang sasakyan, namayani rin ng katahimikan. Bagamat walang imikan, kumilos naman si Elias para dumikit sa kanyang misis. Agad niya tong inakbayan at pinasandal sa kanyang balikat. Ngunit agad napukaw ang atensyon ni Elias nang bigla, iliko ni Justin ang sasakyan. Di niya naiwasang mapakunot noo. Ano nangyayari? Bakit nag-iba tayo ng ruta? May sumusunod sa atin? Boss! Nanatili ang tingin ni Justin sa kalsada, kasabay ng kanyang pagsagot sa tanong ng kanyang amo. Pareho namang napalingon sa kalsada si Glyza at Elias. Agad nilang nakita ang kulay itim na kotse na nakasunod sa kanila. Bago pa muling makaimik ang kahit sino man sa kanila, ay narinig nila ang putok ng baril. Impet na napatili si Glyza. Agad naman siyang hinawakan ni Elias sa kanyang ulo at pinayuko. Ano yun? Bakit nila tayo binabaril? Di ni Glyza na iwasang itanong. Ngunit di niya nagawang sagutin ni Elias. Sa halip, napunta ang tingin nito kay Justin. Give me my gun, Justin. Lalo namang naalarma si Glyza sa narinig. Baril? Bakit may baril ka? Bago pa makasagot si Elias sa kanyang tanong, ay nagawang maiabot ni Justin ang baril sa kanyang amo. Kailangan natin to para sa proteksyon natin. Agad nitong kinasa ang baril at tumagilid upang makipagpalitan ng putok. Napatango na lamang si Glyza. Di naman bago sa kanyang makakita ng baril. Ilang ulit na rin siyang nakahawak ng baril mula na maging kaibigan niya si Shera. Nagawa na rin niyang makapatay na minsang madiskubre niya na may sumusunod sa kanya na lalaki. Di na napigil pa ni Justin ang mapamura dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok mula sa nakasunod sa kanilang sasakyan. Mukhang pinagandaan ng mga kalaban ang pag-abang sa kanila. Do you have extra gun?
Di naman naiwasan ni Justin ang sandaling mapatingin kay Glyza dahil sa tanong nito. Po? Nagpatuloy ang palitan ng baril sa dalawang sasakyan. Bigyan mo ako ng baril para matulungan ko si Elias? Sandaling nilingon ni Elias ang kanyang tauhan. Come on Justin, just follow her. Dihado tayo dito. Naparunok lamang si Justin bago to nagsayang abutan ng baril ang misis ng kanyang amo. Nang mapasa kamay naman ni Glyza ang baril, di na siya nagdalawang isip pa. Agad siyang pumesto at sabay silang nakapagpalitan ng baril sa mga kaibigan. Nang malampasan ng isang palikong daan, siya namang pagsulpot ng isang sasakyang kinululanan ng tauhan ni Elias. Nagawa nilang tambangan ang sasakyang sumusunod sa kanila. Napapasigaw si Justin nang mula sa side view mirror. Nakita niya kung paano sumabog ang sasakyan na sumusunod sa kanila. Sa wakas, natakasan din natin sila. Hindi nila tayo magagalaw sa teritoryo ko, Justin. Gumuhit ang ngisi sa labi ni Elias, kasabay ng pag-abot niya kay Justin sa hawak niyang baril. At matapos iyon, kinuha niya rin ang baril na hawak ni Glyza at ito na ang nag-abot sa kanyang tauhan. Matapos nga ang pangyayaring iyon, tagumpay nilang narating ang mansyon na kanilang destinasyon. Kanina ka patahimik. Yung mga bumabaril sa atin kanina, mukhang balak nila tayong patayin talaga. Sino ba yung mga yon? Buntong hininga namang hinawakan ni Elias ang kanyang mga kamay. Huwag mo na silang intindihin. Don't worry, I won't let this happen again. Napailing naman si Glyza. Hindi eh. Hindi ganon kadali yun. Muntik na tayong mapahamak. Paano kung pareho tayong namatay? Paano lang ang kambal? Marahas na napabuntong hininga si Glyza. Hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko sila nakikilala. Naparunok naman si Elias. Isa to sa mga bagay na labis niyang kinatatakutan. Ang madami ang kanyang mag-ina sa gulo ng mafia. Mga tauhan lang yon ng kalaban ko sa negosyo. Di naman nawala ang pagkabahala na nakaguhit sa mukha ni Glyza. Ganon katindi ang galit nila sa'yo. Papatay sila dahil sa pera? Matamansang tumitig dito habang hawak-hawak nito ang kamay ng kanyang misis. Yes, dahil malaking perang usapan, Glyza. Besides, hindi lang to basta pera, it's about power. Napailing na lamang si Glyza. Di niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang mister. Para sa kanya ay napakababaw lamang na yun dahilan para pumatay. Relax, okay? Huwag na natin silang intindihin. Huwag nating hayaang masira ang gabing to. Let's enjoy the night, okay? Remember, we just got married. Sa tinulang yon ni Elias, tila nagising si Glyza. Pinilit kalmahin ang sarili. Munti ka niya nang makalimutan kung gaano ka-espesyal ang araw na yon. Pasensya ka na. Sobra lang ako nag-aalala. Gumuhit naman ang munting ngiti sa labi ng kanyang asawa. Let's just forget it. Lalong tumamis ang ngiti sa labi nito. So, can I have this dance? Wala namang music eh. Di magpapamusic tayo? Di na maiwasang mapangiti ni Glyza nang ilabas ni Elias ang kanyang cellphone at magpatugtog ng malamyos na awitin. Nang tuluyang magdikit ang kanilang mga katawan, tila umapaw sa langit ang ligayang nadarama ni Glyza. Thank you for marrying me, Glyza. Puno ng sinseridad na wika ni Elias sa gitna ng kanilang marahang pagsayaw. Agad namang napatingala sa kanya si Glyza. Hindi ba't dapat ako yung magpapasalamat? Kasi ako yung ginawan mo ng pabor. Ako yung tinango mo sa kahihiyan at inayos ang nasirang dignidad. Inawakan ni Elias ang hibla ng buhok nito na tumabing sa kanyang pisngi. Masuyo ang tingin nito sa kanyang misis kasabay ng kanyang pagsasalita. Which from the very beginning is my fault. Ginagawa ko lang kung anong tama. Hindi mo lang naman kasalanan. May kasalanan din ako kasi bumigay ako. Well actually kung di nangyari yon, wala sana tayong Jared at Jiho ngayon. Kuminang ang mga mata ng kanyang mister. Tama ka. It is actually a beautiful mistake. Di napigal ni Glyza ang pagsirin na matamis ng ngiti sa kanyang labi. Habang nakatitig naman si Elias sa mukha ng kanyang misis, ay tila naramdaman niya ang pagtambol ng kanyang puso. Sandali siyang napakurap, at nang magtamang kanilang mga mata tila, tuloy na siyang nabato-balani sa ganda ng kanyang asawa. Glyza? Masuyong tingin ni Elias sa kanya. Pakiramdam naman ni Glyza para siyang kakainin na malakas sa tibok ng kanyang puso. Ngunit parang tumigil ang ikot ng kanyang mundo sa sunod nitong tinuran. Let's get pregnant again, wika ni Elias. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.